need to eat the Lord, absorb His pure word, and breathe in Christ as life. And as we breathe God in, the Spirit begins dispensing the life supply. We can eat, we can drink, we can enjoy God by loving His priceless presence. We can eat, we can drink, we can enjoy God by calling His precious name. We can eat, we can drink, we can enjoy God by loving His priceless presence. We can eat, we can drink, we can enjoy God by calling His precious name. We need to love the Lord and keep His pure word, and wear Christ as our clothes. We need to call His name in every name. Give Him our soul life food. We can eat, we can drink, we can enjoy God by loving His priceless presence. We can eat, we can drink, we can enjoy God by calling His precious name. We need to eat the Lord, absorb His pure word, and breathe in Christ as life. And as we breathe God in, the Spirit begins dispensing the life supply. We can eat, we can drink, we can enjoy God by loving His priceless presence. We can eat, we can drink, we can enjoy God by calling His precious name. Amen. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus.
Lord, thank you, Lord, that we can come to you again. Lord, thank you Amen. that we can eat and drink of you. Even Amen. we can enjoy you. Oh, Amen. Lord, thank you, Lord, for your loving presence. Amen. Oh, Lord Jesus. Lord, this Amen. afternoon, Amen. Lord, we want to enjoy your life supply, even your Amen. divine dispensing, Amen. even all of the young people. Remember Amen. this afternoon, Amen. Lord, release them. Amen. Lord Jesus. Amen. 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 We come to you with our filled Amen. spirit, Lord. Oh, we want to be satisfied Amen. with you this afternoon. Oh, Lord, empty us of Amen. Amen. every preoccupation. Fill us to the brim, oh Amen. Lord, with new things from you. Amen. Oh, Lord, we want to hear your Amen. speaking this afternoon. Speak to the speakers, Amen. Lord. Oh, we want to hear your speaking, your intent in an Amen. Amen. intentional way. Oh, Lord Jesus. Amen. 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 Lord, want to receive Oh your Lord. fresh supply this afternoon. Amen. Oh Lord, we give ourselves to you. Oh, Amen. we want to eat and drink of you. Oh Lord Amen. Jesus. Amen. Yes. Lord Jesus. Lord, we open to you this afternoon. Want to enjoy you. Reveal yourself to each one of us. Oh, Lord Jesus. And yes, Lord, this afternoon, Lord, you want to eat, drink, and enjoy you. Oh, Lord, you want to enjoy your priceless presence. Amen. Amen. Salamat nga Panginoon. Amen. Salamat sa hapon na ito. Papalaya sa mga young people. Oh Lord, lahanin mo ang mga pang mga young people na wala pa rito, Panginoon. Sila ko rito. Amen. 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 Patuloy mo lang i-release ang mga young people Panginoon Amen. na wala pa dito. Ngayong hapon, Lord Jesus, I just want to be filled by you. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. To receive you in a fresh way. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. We can also absorb you as a pure word. Amen. Lord, na ikaw nga ang magsalita sa bawat isa sa amin. Amen. Oh, ang lahat ng mga young people. Amen. Oh, ikaw nga, Panginoon. Amen. Oh, patuloy na gumawa Amen. sa loob namin. Amen. Oh, Panginoong Jesus. Amen. Lord Jesus. Amen. Amen. We welcome you again, young people, to our young people's meeting. So, before we will start, maybe we can ask some young people to pray. Maybe two or three young people to pray before we will start. Then we can also request to open your camera. Amen. Amen. We have Brother Jan Ayutthod. Brother Jan. Amen. Okay. Maybe we can ask na lang everyone to read stanza 1. Stanza 1 ng yung hymn na nandito sa screen natin ngayon. Maybe we can ask to
unmute ourselves so that we can hear each other. Then we can read together stanza 1. Then stanza 1, then yung chorus. Amen. Let's unmute our mic, mga young people. Amen. Stanza 1. 1, 2, 3, go. We need to love the Lord and preach Word, your word. your word. And where And where is our I clothes? was your cloth. We need to call his name. In And him, him, remaining in him, our soul life. soul. Amen. Sa chorus. Then we can drink. We can enjoy God by loving His priceless presence. We can eat, we can drink, we can enjoy God by calling precious name. Amen. How about let's call upon the name of the Lord, mga young people, 3 times. Amen. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. How about let's ask sa mga young people sa Katuparan to call upon the name of the Lord 3 times. Young people sa Katuparan. Amen. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. Amen. And meron ba tayong isang hymn na kakantahin? Yung hymn na ito is Field 31. Yung title is Never Did I Dream Before. So, hope that all the young people will enjoy this hymn. Then you can also sing along while being muted. So, amen. Let's enjoy this hymn, mga young people. Never did I dream before such a place could ever be found, where the streams of sorrow cease, songs of endless joy abound, one who seldom ever sad now delights his voice to raise, singing hymns with all the saints.
again, mga young people. And this time, let us try to memorize the hymn. Because later, We will call we will someone. call someone to us to sing with us. Or Just sing the hymn. just familiarize the tune of the hymn, then we can ask someone to sing. Amen. My price. Amen. Never did I dream before such a place could ever be found, where the streams of sorrow cease, songs of endless joy abound. One who seldom ever sang now delights his voice to raise, singing hymns with all the saints, echoing the ceaseless praise. Day by day the world goes on, just as it has gone before. Millions grasp and clutch at love. One day if there could be more, such was I and would be yet. Mercy found me out somehow. With what gratefulness I say, I'm in God's own family now. How delightful 'tis to know how subjective, real and sweet is this inward joy of grace we experience when we meet. Life abundant Jesus gives as my full reality. Praise you, Lord, it's really true. I'm in your own family. At the closing of this age, just before your kingdom's dawn, may you gain a people, Lord, for your dwelling place, your home. Since for me you gave your all, everything I lay aside for your church, Lord, all I give, that you would be satisfied. Amen. How about let's read together stanza 3, mga kapatid. Amen. How delightful Is to know how subjective, real, and sweet is this inward joy of grace we experience when we meet. Life abundant Jesus gives as my full reality. Praise you, Lord, it's really true. I'm in your own family. Amen. How about let's ask the kuya and atis to kuya and atis to sing stanza 3. Amen.
Stanza 3. Okay, 1, 2, 3, go. How delightful it is to know how subjected, real and sweet in this inward joy of grace we experience when we meet life abundant Jesus gives as my full reality. Praise the Lord, it's really true. I'm in your own family. Amen. Another device to sing again stanza 3. How about let's ask Sister Alika. Sister Alika. Lord Jesus, di ko po alam yung tono masyado, brother. Sige, sabayan ka lang namin. Sige. 1. Ay. Pwede ba ma-request to open your camera? Ay, brother, naiya ako, brother. Sige, sige. 1, 2, 3. How delightful it is to know. Yes. How subjective, real and sweet. How subjective, real and sweet is this inward joy of grace we experience when we meet. Life abundant Jesus gives as my full reality. As my full reality. Praise you, Lord, it's really true. Lord, it's really true. I'm in your own family. Amen. Sister Alika? Kwa. Okay, sige. 1. Again. 4 words for Sister Alika. Amen. Oh, Lord. Amen. Hallelujah. How delightful it is to know how subjective, real and sweet is this inward joy of grace. We experience when we meet life abundant Jesus gives. As Reality, praise you, Lord. It's really true. I'm in your family. Amen. Amen. How about kaya po ng mga YP sa katuparan? Amen. Kaya yan, kaya. Sir Ivy, Let's go. Amen. stanza 3. How Amen. Sige, 4 words for YP from katuparan. Oh, Lord. Amen. Hallelujah. How delightful it is to know how subjective, real and sweet is this inward joy of grace we experience when we meet life abundant Jesus gives as my full reality. Praise you, Lord, it's really true. I'm in your own family. Amen. Yes. Praise the So Lord. let's read together stanza 3, mga kapatid. Amen. How delightful it is to know how subjective, real, and sweet is this inward joy of grace we experience when we meet life abundant Jesus gives as my full reality. Praise you, Lord, it's really true. I'm in your own family. Amen. Amen. So, how about let's hear from the brother who will give us the message this afternoon concerning our topic, Lesson 12, Discernment in Diet.
Amen. So we encourage also the young people to take note, then to prepare so that pagkatapos ng ating message, we will ask some young people to share. Amen. Amen. Brother Selpas. Brother Selpas, baka naka-mute po kayo. Nasaan yung outline zone? Sige po. Ano sa screen? Amen. So, magbibigyan ako ng maiksing fellowship hinggil sa message na ito. Message 12, discernment in diet. So, babasahin ko yung buong outline, then bawat point, kunting fellowship. Amen. So, amen. Amen. So, sa Leviticus, makikita natin na ang Book of Leviticus ay binubuo ng 27 chapters. Chapter 1 to 10 ay may kinalaman sa offerings and priesthood, which is discussed or fellowship last Saturday, yung hinggil sa offerings. Then the second section of Leviticus is on chapter 11 to 27. So ito ay may kinalaman sa holy living of God's holy people. So ito ay yung message natin ngayon ay chapter 11 ng Leviticus. Amen. So isa sa unang bagay na i-consider natin yung mga bago or maging yung matagal na sa buhay eklesiya ay yung pamumuhay natin, pamumuhay ng isang Kristiyano or pamumuhay ng isang tao ng Diyos. Amen. So the first thing sa Roman numeral 1, the first thing God's holy people have to take care of in their living is what they eat. So before going further to the outline, balikan ko muna yung title. So discernment in diet. So ni-research ko, yung discernment ay ibig sabihin the ability to judge well. Then yung diet ay the amount or kind of food intake. So ibig sabihin sa madaling salita, discernment in diet, ito ay may kinalaman sa ating pagkakilala sa kung anuman or gaano ka yung degree or amount ng ating pakikipagsalamuha sa mga tao, lalong-lalo na yung mga unbelievers or yung mga hindi mananampalataya. So, merong regulations sa Leviticus na yung mga bagay na dapat kainin, may mga pagkain na dapat kainin or mga pagkain na hindi dapat kainin. So, yun, sa Old Testament, physical, material, but sa New Testament, ito ay may kinalaman, yung diet ay may kinalaman sa ating pakikipag-contact, sa ating pakikipagsalamuha sa mga tao. So, nawa magkaroon tayo ng discernment. Makilala natin, magkaroon tayo ng karunungan or kaalaman kung sino yung tao na dapat nating kaugnayin,
gaano or kailangan ba natin magkaroon ng matalik or intimate relationship kanino, sa mga unbelievers or sa mga believers. So ito yung buong message 12, discernment in diet. So yun yung Roman numeral 1. So yung Roman numeral 2, yun yung mga pagkain na binigay ni Jehovah sa bayan ng Israel na pwede nilang kainin. Then may mga pagkain din na hindi dapat nilang kainin. So sa spiritual significance sa atin, sa bagong tipang ekonomiya, sa mga mananampalataya sa atin, kailangan na may mga sa ating pakikipagsalamuha or pakikipagkontak sa mga tao, magkaroon tayo ng discernment. So mga tao sa sanlibutan at yung mga kapatid. So pinapakita na tayo sa pagbabawi sa bilang mga Kristiyano, nararapat na yung pakikipagsalamuha natin, yung pakikipagkontak natin ay sa mga kapatid. Pero hindi siya ibig sabihin na yung mga unbelievers, lalo na yung mga kaibigan natin, yung mga kamag-anak natin, ay hindi na natin kakaugnayin or hindi na tayo magkaroon ng pagsasalamuha sa kanila. So anyway, sa mensaheng ito, as we go on with the outline, makikita natin kung ano yung nararapat nating katangian or pag-uugali hinggil sa pakikipagsalamuha or pakikipagkontak natin sa mga unbelievers at sa mga believers. Then yung Roman numeral 3 ay practical application sa ating karanasan, sa ating pakikipagsalamuha sa araw-araw. So hindi naman din maiiwasan, 'di ba? Kasi meron nga tayong kasabihan na no man is an island. Di tayo nag-iisa, di tayo nabubuhay na di tayo na makipag-contact or makipag-usap sa mga tao sa labas, di ba? So sa lahat ng pagkakataon hindi din maiiwasan. So ano yung proper attitude natin? So balikan ko rin yung Roman numeral 1, Brother Son. Then babasahin ko na lang. Man, the first thing God's holy people have to take care of in their living is what they eat. So, yun. So, sa ating pamumuhay, dapat magiging maingat tayo, mayroon tayong discernment sa pakikipagsalamuha sa mga tao sa ating paligid. Amen. So sa A, God's holy people, nasaan na? God's holy people must have a holy diet. So, ibig sabihin, meron tayong banal na pakikipagsalamuha, banal na pakikipagkontak or pamumuhay. So, mangyayari lamang ito kapag yung mga companion natin, yung mga kaibigan natin ay, yung kinukontak natin ay mga kapatid. Amen. B, eating signifies our contact with people. So, yeah, binabanggit na rin ito. So, 1, eating is to take something in. Then 2, our contact with people affects us within. So, yun nga, ang pagkain ay taking something, paloob. So, kaya nga napakahalaga na yung pagkikipagkontak natin sa mga tao ay dapat meron tayong discernment or else tayo ay maaapektuhan. So, meron din kasabihan na birds of the same feather flock together, di ba? Or tell who your friends are and I will tell you who you are. Kaya yung pamumuhay natin, lalong-lalo na kapag napalibutan tayo ng mga unbelievers, yung mga hindi kapatid, talagang merong malaking impact sa ating pamumuhay. Talagang nai-impluwensya tayo. So, lalo na sa mga young people, maging sa mga may edad na rin, ito din ay mahalagang isaalang-alang o i-consider. Nang sa ganon,
ang pamumuhay natin ay magiging banal sa harapan ng Panginoon, maging sa harapan ng tao. Amen. So C, to take care of our diet is to be careful what kind of people we contact and how we contact them. Next, Brother John. Amen. So, Roman numeral 2, in the dietary regulations, God gives us detailed instructions concerning what kind of people we can contact, signified by the animals his people could and could not eat. So, ito na yung regulations or dietary regulations na binigay ni Jehovah sa bayan ng Israel na ito lang yung pwede nilang kainin. Then, may portion din na mga hayop o yung mga animals na hindi dapat nila kainin. So ito ay sumasagisag sa atin sa Bagong Tipan, sa ating mga mananampalataya. Yung sa ating pakikipagkontak, meron lang mga pakipagkontak ng mga tao, dapat may discernment tayo kung sino lang at kung gaano kadalas or gaano kalalim yung ating pakikipag-salamuha or pakikipag-ugnay. Amen. So number 1, a divided hoof. Sa A pa pala. They could eat animals, cattle that part the hoof and chew the cud. So ito yung unang animal na allowed or pwedeng kainin ng bayan ng Israel. So sa 1, a divided hoof signifies discernment in activities. 2, showing the cud is to receive the word of God with much consideration. So kung i-apply natin to or sa yung spiritual significance niya sa Bagong Tipan, ito ay may kinalaman sa So yung mga kakasalamuhain o yung kakaugnayin nating mga tao ay dapat mayroong ganitong katangian or characteristics. So divided hope na may discernment sa kanilang ginagawa. So alam nila ang ginagawa kung ito ba ay may kinalaman sa Diyos or gawain na may kinalaman sa devil or sa kay Satanas. Then pangalawa, chewing the cud. Ang ibig sabihin ay tumatanggap sa salita ng Diyos na may with much consideration. So ibig sabihin, ito yung mga tao na nagbabasa ng salita ng Diyos, nag-i-enjoy, yung salita ng Diyos ay nagiging himay-may ng kanilang pagkatao. So, kaya nga sa 1 Timothy 2:22, di ba binanggit doon, charge ni Apostle Paul kay Timothy na flee youthful lust and pursue righteousness with those who are, anong next? With those, anong kasunod nga? Basta. So, youthful lust and pursue with those who call upon the name of the Lord out of your heart. So, with those who call on the name of the Lord out of your heart. So, yung mga tao na umiibig sa Panginoon, yung mga tao na namumuhay ayon sa ninanais ng ating Panginoon. Amen. Next, Brother John. Amen. Then next, they could eat fish that have fins and scales. So, una yung cattle. Ito naman ay may kinalaman sa isda. So, fins are for us to be able to swim against the current and the tide of this age. Then scales are for us to not be salted or corrupted by the world. So, lagi nating sinasabi na tayo ay nasa mundo, nabubuhay sa mundong ito, pero tayo ay hindi para sa mundo or sa sanlibutan ito. Kaya mahalaga na yung kinukontak natin ay yung mga tao din na yung kanilang puso, yung kanilang buhay ay hindi para sa sanlibutan ito. So, fins ay sumasagisag
sa yung going against the current of this age. Sa Romans 12:2 binanggit doon na do not be fashioned according to this age, but be transformed by the renewing of the mind. So tayo, lalong-lalo na sa mga young people, ako, dumaan din ako ng pagiging young people, of course, lahat naman tayo, di ba? Lalo na sa panahon natin ngayon, crooked and perverted generation. So dapat hindi tayo nakikiayon. So sa time, itong world natin, itong kapanahonan natin ay sobrang napakasama, sobrang napakaliko. Kaya maging keen tayo sa ating discernment sa mga kinukontak, sa mga kinakaugnay at kinakasalamuha natin. So salamat na laging nagre-remind sa atin yung Panginoon, yung mga kapatid, nang sa ganon tayo ay mapasa realidad at nasa praktikalidad ng although nandito tayo sa lupang ito, but hindi tayo para dito. So yung current or yung fashion, yung uso ay hindi tayo makikiayon. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Age of technology, di ba? Although nasa bahay lang tayo, pero maaaring madala tayo sa uso, lalo na cellphone natin. Ano bang mga trend ngayon? Yung uso ngayon. Halimbawa, itong sa cellphone natin, yung mga TikTok, nakiki-TikTok din tayo, di ba? So, di natin alam na ito pala ay sinisistematiko ni Satanas upang tayo ay ma-divert yung ating attention. Di ba? So, ngayon, may mga challenge pa na inaano sa Facebook. Minsan, nagbabrowse din ako. Minsan, parang naano din ako umaano sa challenge. Anong tawag noon? Salamat sa Panginoon na ito ay reminder sa atin. Yung mga ganong bagay ay dapat iisipin natin na tayo ay parang isda. Katulad ng isda na nasa dagat, pero hindi nakikiayon or going against the current dahil sa mayroong fins. Then pangalawa, scales are for us not to be salted or corrupted by the world. So yung isda, nasa maalat siya pero hindi siya naaalatan or hindi na-absorb sa kanya yung alat kasi meron siyang scales. So tayo din, nasa sanlibutan tayong ito, hindi tayo ma-corrupt, hindi tayo maaalatan. Ito ay sa negative side kasi sa Matthew naman, di ba, sa morning revival natin, in a positive side, tayo ay mga asin. We are the salt of this world na kailangan nating yung corruption ng sanlibutan ito, yung salt, merong killing elements laban sa corruption ng sanlibutan ito. Ito naman, yung sa 1 Peter, pinapakita yung divine power. So merong divine power na sinasagisag ng kaliskis na magsasani sa atin upang hindi tayo ma-affected sa corruption or hindi tayo magiging corrupt din tulad ng sanlibutan. Amen. So see, they could eat birds that can fly and that eat seeds. So one, having wings and being able to fly above the earth is to live away from the world and above the worldly influence. 2, eating seeds is to take in things of life as our supply and nourishment. So, magiging tayo tulad ng birds na may pakpak. So, hindi yung kasi may bird din na although may pakpak, but then hindi nakakalipad ng mas mataas, nasa mababa lang. So, ibig sabihin, hindi tayo maapektuhan sa mga impluwensya ng sanlibutang ito. Amen. Then, pangalawa, eating seeds is to take in things of life as our supply
and nourishment. So ano ba yung pag kinakain natin or tinatamasa natin na nagsusupply or nagtutustos at nagbibigay ng nourishment sa atin? Ito yung enjoyment natin sa salita ng Panginoon. Amen. Next. Amen. Then D could eat insects with wings for flying and jointed legs for jumping. So the wings are to fly and to escape the worldly, sinful, or fleshly things. Two jointed legs are so we can jump above the earth any times we choose and thereby overcome the world. Then E, we could not eat any creeping things that crawl on their belly, or creatures with many legs that creep on the earth, signifying people under the influence of Satan or the demons. So talagang strong, matibay yung salita na di tayo pwede na makipagsalamuha, makipag-contact sa mga tao na may impluwensya or sa ilalim ng impluwensya ni Satanas. Alam naman natin na lahat ng mga unbelievers, worldly people, sa John 8:44, you are of your father, which is the devil. So, magiging keen yung discernment na sa bagay na ito. Amen. So, yung Roman numeral 2, spiritual significance ng mga food na dapat kainin or mga food na hindi dapat kainin ng bayan ng Israel. At sa atin ngayon, mga tao na hindi dapat natin kasalamuhain, kakaugnayin, or pupuntakin. Pero yung burden nitong message na ito, message 12, ay nasa Roman numeral 3. Amen. That is on. Amen. The dietary type warns us not to have any friendship with the worldly people. So talagang hindi tayo dapat o hindi talagang hindi tayo dapat magkaroon ng relasyon o pakikipagkaibigan sa mga worldly people. Sa James 4:4 sinasabi doon na yung pakikipagkaibigan natin sa sanlibutan ay is an enmity to God. So strong din ang word ng Panginoon sa verse na ito. Talagang ang pakikipagkaibigan natin sa mga unbelievers sa world ay pakikipag-away, enmity toward God or to God. Pakikipag-away sa Diyos. So magiging ano tayo mga kapatid, anong tawag nito? Magiging maingat. Yeah, magiging maingat. We should not have any relationship with the worldly people. So, ano bang ibig sabihin nito? Hindi na ba tayo pwedeng magkaroon ng kaibigan? Hindi na ba tayo pwede na makikipagkaibigan sa mga kapitbahay natin? Or mga kasamahan sa trabaho natin? Yung binabanggit sa atin ng kapatid ay hindi tayo ma-impluwensya. Kailangan pa rin na magkaroon tayo ng kaibigan, but then kung ano yung ginagawa nila ay dapat hindi natin gawin. Hindi tayo dapat mahila kung ano yung ginagawa nila. Dapat sila yung mahila natin, di ba? Kasi God desires all men to be saved and come to the full knowledge of the truth. So kung hindi wala tayong mga kaibigan na mga unbelievers din, paano natin madala sa kaligtasan ang mga unbelievers? But then, kung ano yung ginagawa nila, ay dapat hindi natin gagawin. So yun yung pinapakita sa atin dito. Amen. So next, we should not have any intimate friendship with worldly people and no unequal yoke with unbelievers. So intimate friendship. So malalim na pakikipagkaibigan. Kasi kung meron tayong malalim na pakikipagkaibigan, parang ano yun
wala ng mga sekreto, lahat ng mga sekreto alam na ng both sides. Then dahil may intimate friendship, kung anong ginagawa ng isa ay ginagawa din ng isa. So isang warning sa atin kasi yung worldly people, yung mga unbelievers, hindi mo talaga maaasahan na yung kanilang gawain ay nakakalugod or para sa Panginoon. Kaya nga, magiging maingat, magkaroon tayo ng discernment. So, no unequal yoke with unbelievers. Sa 1 Corinthians, binabanggit doon na do not dissimilarly yoke with the unbelievers. So, maging sa bagay ng, lalo na yung mga young people, di maiwasan, magkaroon ng relasyon sa kabilang kasarian, boyfriend, girlfriend. Actually, habang young people pa tayo, hindi tayo ini-encourage, dinidiscourage tayo na magkaroon ng relasyon sa kabilang kasarian. So lalo na sa mga unbelievers. Amen. So maging sa bagay ng pag-aasawa, talagang ang leading natin na hindi tayo magkaroon ng asawang lalaki or asawang babae na unbelievers. Ito ay para sa mga single. So, kaya do not dissimilarly yoke with the unbelievers. 'Di ba? Kasi yung halimbawa, yung anong tawag nito? So, alam ko karamihan sa atin alam kung anong ibig sabihin nito mga kapatid. So, si Spurgeon nagsasabi, kasi meron tayong konsepto na okay lang na magkaroon ng relasyon ng unbelievers, then kapag nag-asawa na kami, pipreach siya ng gospel, madadala din yon sa magiging believers din yon. So may mga ganun din na sitwasyon na mga kapatid natin, pero dumaan sila ng maraming dealings, dumaan ng maraming difficulties, maraming suliranin kasi magkaiba yung magkasama nga, yung magkapariha nga, may mga problema pa nga. Lalo na kapag mga unbeliever at saka unbelievers ang nag-aasawa. So sinabi ng kapatid, yung si Brother Spurgeon na kapag nag-aasawa ang isang brother, isang sister ng isang unbeliever, para siyang para siyang pumatong doon sa table. Tapos, yung asawa niya na unbeliever, hihilain niya para madala sa kanya, which is napakahirap. Then on the other way around, yung unbeliever na spouse ay nasa baba. So, kapag hindi mo kayang hilain paakyat, yung unbeliever na partner mo, ang tendency noon, ikaw ang madaling mahila pababa. So kaya hindi siya maliit, hindi siya simple na bagay. Seryoso siya na bagay mga kapatid, na dapat iti-take din natin ng seryoso. Lalo na ito ay young people's meeting, so karamihan mga young people, so meron na tayong at least tawag nito, meron na tayong word of encouragement, a word of warning. Kasi lahat naman talaga tayo dadaan na magkaroon ng relasyon, then mag-aasawa. Amen. Then next, we must avoid all contact with unclean persons. So unclean persons tumutukoy sa mga unbelievers. Amen. So we should restrict our eating to clean persons by pursuing the Lord with our companion in the church. Amen. So kaya napakahalaga yung pag-a-attend natin sa mga pagpupulong, sa mga gawain ng eklesiya. Dahil ito ay mag-preserve sa atin upang tayo ay upang maiwasan natin yung mga ginagawa ng mga unbelievers at tayo ay mapunuan ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpupurso. At sa madaling salita, tayo ay mapabanal yung ating pamumuhay. Amen. Next, meron pa?
ay wala na. So, yun mga kapatid, bilang conclusion or buod, tayo na mga mananampalataya, tayo na mga naisilang na muli, natanggap na natin ang buhay ng Panginoon, hindi lang magiging outward regulations yung bagay ng pakikipagsalamuha, pakikipagkontak, at pakikipag-ugnay natin sa mga unbelievers. So sa isang panig, kailangan pa rin nating merong kaibigan, pero yung kaibigan na hindi tayo na-impluwensya o hindi tayo nadadala. Bagkus tayo ang nakaka-impluwensya. Nang sa ganon, yung ninanais ng Panginoon na maligtas ang lahat ng tao or maraming maligtas, ito ay may isa katuparan mga kapatid sa pamamagitan din natin. Pero dapat magkaroon tayo ng keen discernment. Kasi kung hindi, baka tayo pa ang maimpluwensya at tayo ay yung ating pamumuhay ay magiging hindi magiging banal sa harapan ng Panginoon at magsasani sa atin na tayo ay manghihina and ultimately ay mawawala sa buhay eklesiya. So nawa tayo yung mga young people, kahit yung mga young people, young at heart, kaawaan at kahabagan tayo ng Panginoon sa bagay na ito. So salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Thank you, Brother Selpas. So makita natin ng mga young people na napaka-practical ng message natin for this afternoon about discernment in diet. Actually, this is hindi siya related talaga sa pagkain ng mga kapatid, but actually sa mga tao na nakapalibot sa atin, especially our friends. Makita natin na sino ba yung mga sino ba yung mga tao na nasa paligid natin. Kailangan magkaroon tayo ng proper discernment sa mga tao na nasa environment natin. Kasi, di ba, as believers in the Lord, we have, kailangan magkaroon tayo ng proper testimony maging sa harap ng mga tao sa paligid natin. An example ni Brother kanina na, di ba, tayo ay nasa school, meron talaga tayong mga classmates na mga unbeliever, mga hindi na nananampalataya sa Diyos. Pero kailangan ba, ibig sabihin ba nun, hindi na natin sila kaibiganin? No. Actually, kailangan pa rin natin silang kaibiganin for us to be able to preach the gospel to them. But what the burden of our message this afternoon is hindi dapat tayo madala sa kanila, mga kapatid. Amen. Kung ano yung mga ginagawa nilang mali or kung ano man yung mga nakikita nyo sa kanila, nawa hindi yun mag-cause sa atin na madala sa kanila sa mga makamundong bagay. So sabi ni Brother na kung tell me your friends and I will tell you who you are. So makikita talaga, mga kapatid, kung anong klaseng tao tayo sa pamamagitan ng ating mga kaibigan. So kung yung mga kaibigan natin is mga bulakbol or yung mga nagkakating classes, so kung ganun yung mga kaibigan natin, surely merong chance na madadamay din tayo, mga kapatid. So yun, dapat magkaroon tayo ng discernment. Ngayon pa lang, check na natin kung yung mga friends natin, kung nakakapa-benefit ba tayo sa kanila or parang dinadala lang nila tayo sa mga bagay na hindi maganda. Amen. Amen. So, how about let's read together yung last point po kanina na binasa natin, mga kapatid. I-share ko lang ulit. Yes. So, i-request po namin yung mga young people na to open your camera and also to unmute yourselves to read Roman numeral 3 point D. Point D.
Amen. We Amen. should receive our healing to To clean clean In person, my person the Lord with our companions Companions in the the in the church. church. So Amen. makita natin dito mga young people na napakahalaga na magkaroon tayo ng kumpanyon in the church. So magkaroon tayo ng mga kumpanyon na nagpupurso sa Panginoon. Yes. Hindi ito yung sinasabi natin na yung mga barkada natin, ka close friend natin, yung Right. companion at saka yung friend. Yung companion is mas mataas pa siya sa kaibigan. So yung companion, mga kapatid, ito yung companion natin spiritually. Magkakaroon kayo ng pagpupurso sa Panginoon together, pananalangin. Kaya bakit ba sabi dito na magkaroon tayo ng companion? Sabi ni Right. Brother Selpas na dapat sa sarili natin na magkaroon tayo ng companion. Bakit kaya? Kasi hindi ibig sabihin na ikaw ay Kristiyano na talagang hindi ka na madadala sa sanlibutan. Parang you are having a self-confident na sa sarili mo ba? Pero mas nakita natin dito na kapag meron tayong companion, hindi tayo basta-basta mahila. Pero Right. sabi ni Brother RJ, hindi na ba tayo pwedeng hanap ng Kaibigan. kaibigan na unbelievers? Or sabi ni Brother na hindi na ba tayo makipagkausap sa mga unbelievers? Pwede mga kapatid, pero dapat magkaroon tayo ng companion. Yes. Hindi tayo aatake sa isang ganong bagay na tayo mag-isa lamang. Amen. Kasi wag nating hayaan na tayo ay mag-isa lamang. Amen. Dapat meron tayong kasama para madala din natin siya. So 'di ba, kaya sa Church in Taguig, meron tayong mga online gospel meeting. In-encourage namin kayo na kung hindi kaya na mag-preach ng gospel sa mga relatives or sa mga classmates, nandito yung mga kapatid. Kasi in the church, we can pursue together, we can help one another. Na madala natin yung mga gusto nating madala ng mga tao. At sila din ay magiging mapalapit din sila sa Panginoon. So, mga young people, encourage namin kayo na burden din namin na magkaroon din tayo ng burden especially sa online gospel meeting na madala yung mga classmates natin na hindi pa naka-receive ng buhay, hindi pa naka-receive ng gospel, ay pwede natin silang i-encourage na maka-join sa online gospel meeting. Ito na yung way natin mga kapatid na makapag-participate at madala natin sila sa sa Panginoon. At sila din ay pwede na din natin silang maging companion in the church. Kasi hindi na natin sila mga barkada, hindi na sila mga worldly people, pero meron ng buhay na nakatanim sa kanila na pwede natin na bawat isa sa atin magkaroon tayo ng pagpupurso sa Panginoon together. So, in-encourage namin kayo mga kapatid na ito yung burden natin na magkaroon tayo ng pag-invite sa mga young people ay sa mga unbelievers. So, hindi ibig sabihin mga young people na kapag sa kapitbahay natin sasabihin na lang natin sa mga sa mga ibang tao na unbelievers kayo, huwag kayong lalapit sa amin. Hindi. Alisin natin yung mga konsepto na ganyan. So, kailangan natin na manalangin sa kanila at kailangan din na mapaabot ang ebanghelyo sa kanila para sila din ay madala sa buhay eklesiya. So, amen. So, how about magkaroon tayo ng free sharing mga kapatid kasi mahaba pa yung oras natin. Amen. Pwede nyo i-share sa amin kung ano yung experience nyo sa school, sa mga kaibigan nyo. Magkaroon lang tayo ng free sharing, mga young people. Amen. At kung ano yung na-enjoy nyo or kung saan kayo na-enlighten sa message ng ating brother, you can also share to us. Amen. 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 Go ahead, Sister Gwen. Sister Gwen. Praise the Lord, brothers and sisters. Now, I enjoy that we need to have discernment in our diet. Yes. And we need na may limit yung pag-contact natin, lalong-lalo na sa mga unbelievers. Kasi, brothers and sisters, kapag
kapag meron tayong intimate friendship sa mga unbelievers, yung attitude nila, maaring mahawa sa atin. So, praise the Lord, brothers and sisters, na God is constantly reminding us na we need to separate ourselves. And na-enjoy ko din yung sinabi ni brother na we are like fish of the sea. Yung nakatira sa salty na water. Na even though nandoon yung fish, hindi siya salty. So, praise the Lord nga. May we be like fishes, brothers and sisters, na even though we are in the world, but we are out of the world. Amen. And na-enjoy ko din sa part na na we should not drink what they drink. Amen. The world right now, brothers and sisters, is full of darkness, full of sinful things. We should flee from this, brothers and sisters. We should flee youthful lust and do not be fashioned according to this age. May we be like Noah, na even though pinagtatawanan siya ng mga tao sa age niya, nag-continue pa rin siya sa pag-build ng ark. Amen. Amen. Right. Amen. So Amen. sa conference namin, brothers and sisters, na the ark is the church today. So we should not argue with the unbelievers anymore. Rather, we continue to build the ark. Amen. The ark is the church, brothers and sisters. We should Amen. continue to bring people in the church. Continue to build the ark. We should not Amen. drink what unbelievers drink. We should not eat what unbelievers eat. Rather, we should eat the word of God. We should eat God, brothers and sisters. And we should not be friends with unbelievers. As young as we are, we need to have this discernment. We need to have discernment of these things. Praise the Lord, brothers and sisters. That God is constantly reminding us concerning. Amen. Yes. Amen. Praise the Lord. Amen. Oh no. Amen. 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 Go ahead, Sister Alika. Amen.
Amen. Naiyak ako eh. Amen. Amen. Thank the Lord. I enjoyed here that, amen, that patuloy tayong pinapaalahanan ng Panginoon na, naiyak sa buhok. Lord Jesus. Amen. Na na yun nga, kailangan nga nating yung discernment para sa diet natin. Hindi yun yung sa pagkain, but this is yun yung para sa kung paano tayo nakikisalamuha sa mga worldly people. Amen. Thank the Lord that as young as we are na patuloy itong napapaalala para sa atin na yun since we are in the church life, we are different from the people outside the church. That's why pinaalala sa atin na tayo mga nasa loob ng nasa church, tayo dapat ang magdala sa kanila papaloob din sa church. Amen. Thank the Lord na yun nga yung sa experience ko na today, 'di ba? Nasa online lang tayo palagi, lagi lang cellphone yung hawak natin, na hindi natin nakikita yung mga friends natin outside, hindi natin sila na But thank the Lord that there are saints who are continually shepherding us. Gaya nila Sister Arlene, Sister Grace na amen, na yun, na Naiyak, sister. patuloy kaming sine-shepherd ng mga sisters. Yun nga, pati yung yun kasi kunyari meron kaming group chat ng mga friends ko, nakakasama din sila Sister Arlene, tapos yun nai-invite namin, meron din kaming parang small group na nagpo-pursue kami ng So thank the Lord that in the church nagtutulungan tayong para yung sabi nga ni Brother Zon kanina, kung di natin kaya na sa sarili natin na mag-share sa kanila, pwede naman tayong manghingi ng tulong sa iba para yun, magtulungan tayong anong tawag doon? Maipaano yung mga kaibigan Madala sa buhay kasi. madala. Yan. Madala sa buhay ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Right. Amen. Si Angela na, nagbukas na ng camera si Angela. Sa YP. Amen. Amen. Malakas. Ay, sa katuparan. Amen. Amen. The first thing God holy people have to take care of in their living is what they eat. God holy people must have a holy diet. Eating signifies our contact with people. Eating is to take something in. Our contact with people affects us with heat. Amen. Our diet is to be careful what kind of people we contact and how we contact them. Amen. Wow, anong name mo, sister? Isa. Amen. In the dietary regulation, God gives us detailed instruction concerning what kind of people we can contact and signified by animals. These people could be and could not eat. They could eat animals, cattle, that part, the hoof and chew, that could cut. Advised hoof signifies this discernment in activities. Chew, that could it not. God received the word of God with much consideration. Amen. Amen. Thank the Lord that He reminded us again that we should be the one who is not influenced by worldly people. Instead, we should be the one who is influencing them to Amen. be part of the body of Amen. Amen. We should choose the friends that we want to be friends with. We should teach them the word of Christ instead of being
being influenced by the things that they do, and that Amen. we could come. Amen. Yes. Amen. Amen. Lord Jesus, Amen. the tetary gift forms us not to have any friendship with the worldly people. We should not have any relationship with the world people. Amen. We should not have any enticement friendship with worldly people, and no in will yoke which and blessing. Amen. Amen. Sino ba yan? Isha. O Lord Jesus, Amen. all contact with unclean person, we should restrict or eating to clean person by pushing the Lord with our companions in the church. Amen. Amen. Wow. Amen. Thank you, brothers. Ay, meron pa. Amen. Go, sister. They cloud not eat any creeping things that crawl on their belly or creature with many legs that live on the earth, satisfying people under the luminous suntan or the darkness. Amen. Yes. Amen. Si Doggy na. Si Doggy. Amen. Thank you mga kapatid. Forwards. Forwards. Kaparan sa YP. Oh Lord. Amen. Amen. Ay, meron pa. Hallelujah. Amen. Ayan si sister. Meron na si sister. Ayan. Amen. Amen, Brother John. Brother Jan, ayun Todd. Man, praise the Lord, praise the Lord. Narinig ba? Yes, yeah. Grinig. Man, amen, praise the Lord. Na-enjoy ko dito na as believers of the Lord, we should really have we should always eat Christ and to be regulated and to our eating brothers and sisters. And Amen. I was also enlightened, but I was also enlightened by the sharing of the brother na kailangan talaga natin mga kapatid na we should choose especially to our friends, you should choose wisely who will sino yung pwede nating maging friends sa companions natin, brothers and sisters, na Amen. kailangan natin na yung nag-enjoy kay Christ. Amen. Yes. Amen. Sis. Amen. Dapat nga natin malaman na bilang isang Kristiyano nga dapat imbes na tayo yung madala nila sa sa religion nila, dapat sila yung madala natin sa ekonomiya, na dapat sila yung ma-preach natin. Amen. Amen. I-share ko lang yung experience ko na nung nag-aya ako sa classmate ko na umattend siya sa YP, sabi niya ayaw niya daw, pero I still pray for her na sana mag-save siya kasi she's a friend of mine. Amen. Wow. Amen, sister. Wow. Amen. Amen. Praise the Lord for
reminding us again that we should be careful for those na nagiging nakakasalamuha natin, na nagiging kaibigan natin. But it doesn't mean na we should not be to those worldly people, but we should use this way na magsiya. Dapat hindi sila yung makadala sa atin sa tungo sa sa world, but we should use this way na sa pakikipagkaibigan natin sa mga worldly people, na Yes. dalhin natin sila sa And yes. Amen. So, amen. So, let's call muna yung ating mga ate and kuya here. Amen. Can you encourage us kung ano yung mga experience Amen. niyo? Ma-apply natin siya sa experience natin ngayon. Na we as young people, na dapat pala yung mga nakakasama natin, no? 'Di ba? Tayo may mga friends tayo, classmates. Amen. Just that kinakailangan lang yung pag may mga classmates tayo, mas maganda no na sila is mag-gaspelan din natin sila para kung wala man tayong friends no mga naka-receive ng gospel sa mga classmates natin, at least na pag meron tayo na preacher, meron na tayong makakasama. 'Di ba si Abraham friends ang tawag sa kanya, no? Tawag sa kanya sa Bible is he is a friend of God. No, 'di ba? Tayo lahat naman siguro tayo may mga kaibigan, may friends, 'di ba? And yung minsan meron tayong mga parang meron tayong kaibigan na gusto talaga natin laging kasama, no? Na someone we can open to, someone we like to be together with, no, gusto natin na laging kasama. So kaya dapat pala even sa pagkakaibigan din natin, na yung mga kaibigan natin at mga nakakasama din dapat natin is mga those who are calling into the name of the Lord. Nung sinabi nga sa 2 Timothy na dapat pala mas maganda no na kung yung mga kaibigan natin is sila din ay mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Man, so mas pala na yung mga kasama natin is yung mga nagbabasa din ng Bible, no? Yung mga di ba mas maganda kasama yung mga may kaibigan ka din na nakakasama mo sa pag-pursue, no, sa tawag sa pangalan ng Panginoon, kaysa sa mga friends lang na kasama lang natin sa labas na hindi naman sila nakakatulong sa atin. So ayun nga, amen, thank the Lord. Amen. Thank the Lord na na-enjoy ko na dapat pala maging careful tayo sa paghahanap ng mga kaibigan. Hindi yung kaibigan na tayo yung madadala, kundi sila yung dapat na madala natin. Amen. Thank the Lord na na-enjoy ko rin yung eating seeds is to take in things of life as our supply and nourishment. Amen. Only the eating is the way that we can enjoy God. God only can sustain us and can supply us. Amen. God is our spiritual food. Amen. Thank the Lord. Amen. Amen. Thank the Lord. Na-enjoy ko yung 2 Timothy 2:22. And then I remember, 'di ba, sabi doon, flee and pursue. These 2 points kailangan natin. As we flee, we are pursuing. So one thing na pwede natin magawin sa ating school, kasi nung time na nag-aaral ako, nung college nagpakilala ko, then nagsabi ako na I'm a Christian.
Then this thing, yung pagsasabi na I am a Christian sa mga kaklase natin, sa teachers natin, will save you a lot of, will save you from being invited. Kunwari, may inuman or may mga masasamang bagay na, ayun, it will save you a lot. Kasi nga, uy, Christian to. Baka magpapastor pa to, mga ganon. It will save you from mga practical things, di ba? Minsan, tatanungin ka nila. Siyempre, yung pagiging Christian natin, makikita na as a living din natin. So, yung bagay na yun, it will save you from a lot of things na sa bagay ng kamunduhan. Then, little by little, you are being separated. So, madali nang mag-flee and pursue. Napaka-practical na. So, you will have, kunyari, Saturday, you will be on the YP meeting talaga. So, it will also na mag-help na makapag-invite ka pa ng mga iba pang mga young people. So, this thing, practically, ayun, kailangan din natin gawin yun. Then, ayun, it will separate us from a lot of things. Then, ayun nga, yung concern natin dito this afternoon na we need to be separated. And we need to be careful sa mga kasama din natin para hindi tayo ma-influensyahan. Kasi nga, it will affect us kapag kasama natin yung mga, ayun, kaibigan natin. Kasi nga, we go together, di ba? We are not created to be alone. Kaya we intend talaga na may kasama. So, ayun, as a young people na nag-aaral pa ngayon, so we need to choose. And practically, kailangan natin maging wise sa mga kasama natin. We need to consider a lot of things. Pero as we flee, we need to pursue what? Pursue faith, love, peace with those who call on the righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. So thank the Lord, we are being practically sanctified. Amen. Amen. So, amen. Amen. Thank you mga kapatid for your sharing. Amen. Meron bang gustong mag-share or nakashare na lahat, kapatid? Amen. Baka si Brother Noel, meron kang gustong sabihin kahit konti lang po. Sort of encouragement. Amen. Amen. So, amen. Wala na. Amen. So, mga young people, encourage natin yung mga ibang young people din na to join our young people's meeting. So, makita natin ngayon na konti lang tayo ngayon. So, maybe we can encourage yung mga YP, each one of us to join the young people's meeting. Amen. Yes, we can also invite our friends, yung mga unbeliever natin na mga friends, mga classmates. Na-encourage natin sila na mag-attend dito so that they can be able to be saved. Isend nyo lang yung link ng Zoom. Oo. Kasi ahead of time, nagsisend naman kami ng link. Oo. So, you can also send Oo. time to time yung link ng YP and encourage them to join. Baka naman, maklik nila yung link. So, Makasali sila. amen. Kung hindi naman sila makasali, okay lang. Amen. So, ngayon, before we will end, we will have some announcement. Brother RJ? Yes. So, yon, nalapit na yung ating Tour of a Lifetime, mga kapatid. This is for grade 10 and above. Sa mga grade 10 dyan and above. So, this is the in December 20 to 24, Tour of a Lifetime. The subject is the Minor Prophets. So, this is very enjoyable, young people. So, encourage everyone to attend. Amen. So hindi lang pala andito na mga young people sa North ang mag-join nito mga young people. Kahit yung mga young people sa Visayas and Mindanao, they want to be blended together with us. So mas maganda na opportunity din natin to na ma-blend tayo at mas marami pa tayong makilala
ng mga young people Amen. of the Philippines. Amen. Yes. So, masaya to mga young people. Amen. Amen. So, our meeting ends here. Amen. See Yes. you this coming See you next Saturday. week. Yes. See you next week. And also for our online gospel meeting. Amen. Yes. Hi mga kapatid. Let's have some spotlight. Random spotlight. Hi from Katuparan YP. Hello. Oh, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Hi, Sister Alika. Hello. Yes. You can also open your camera so that ma-spotlight namin kayo. Hello, Amen. John. John, are you Amen. Sister Grace, Princess? Yes. Hello, Kuya Algered. Yes. Ikaw sa mama mo. Amen. Amen. Thank you po mga young Amen. people. Thank you. Next Saturday again.